Ngayon po, patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu sa ating kalagayan. Marapat lamang po na ito'y ating i-acknowledge, ito po'y ating tumitingin sa ating kalagayan. Kaya habang inaawit po natin itong kantang ito, hayaan po natin na damdamin natin ang bawat salitang ating ibubuka. At ito po'y magmumula sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Spirit of the Lord is now
sabi po sa Zechariah 4:6, sabi po doon, it's not by might, nor by power, but by our Spirit, says the Lord. At tunay nga po that we have overcome by the help of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Let's continue to glorify His name, the Spirit of the Lord. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see. Wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we
wonders are still being. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe. Yes, we can see. Wonders are still. Let's continue to sing this song with the faith. We are here for you. Come and do
Sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na kung saan ito po ay series po nating pinag-aralan mula noong nakaraang pa ay tunay na Diyos. So, tunay na Diyos. Balik-tanaw po tayo. Okay, balik-tanaw po tayo. Paano natin makikilala ang tunay na Diyos? Meron po tayong 3 puntos na kung saan ito po ay sinusunod po natin nung nakaraang pa na napag-aralan po natin ay ang pakikinig ng salita ng Diyos, pagkilala kay Kristo, pagsunod sa Diyos at sa Kanyang salita. Okay? Pakikinig ng salita. Mahalaga po ba ang pakikinig ng salita ng Diyos? Mahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya. At kailanman ay hindi natin makikilala ang tunay na Diyos malibang mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po sa pakikinig ay napakahalaga na kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, sinasabi po ng Matthew 7:24, ay matalino ang taong nakikinig ng kanyang salita at ito po ay sinasagawa niya. So yung napakinggan niya ay ginagawa niya. Kaya po mahalaga po yung pakikinig. Kasi po kapag hindi po tayo marunong makinig sa mga salita ng Diyos, hindi po natin ito pakikinabangan sa buhay natin. Bakit? Sapagkat sinasabi po ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 7 verse 27 ay sinasabi po rito na kung saan ang taong 25 at 26. Tingnan natin. Ayan, ito, 26. Okay? Yung taong nakikinig at hindi marunong magsagawa nito, ito po yung taong mangmang. Kaya nga kapag ka nakinig, ibig sabihin, meron pong tinatawag na aplikasyon po yan. Kaya sa pakikinig po, mainam po na tayo po ay talagang nandoon yung ating atensyon. Amen po ba? Sa school, kapag ikaw ay nag-aaral, pagka wala kang atensyon sa teacher mo, meron ka bang matututunan? Wala. Siguradong bagsak ka. 0 lagi yung exam. Diba? Naranasan natin yan. Pag hindi tayo nakikinig sa teacher, tignan mo, wala kang gagawin kundi mangungopia. Kasalanan yun. So, gumagawa tayo ng kasalanan. Kaya mahalaga po yung pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo po ay mabibilang sa isang taong matalino. Kaya nga po yung careful listening, yung maingat na pakikinig, mahalaga po yan. Na kung saan detail by detail ay dapat po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Para hindi po tayo magkamali, para hindi po tayo magkasala, sapagkat pagka ganito po yung ating ginawa, makikita po natin, tiyak, makikilala po natin ang tunay na Diyos. Amen po ba? Pangalawa, balik natin sa kanina. Pagkilala kay Kristo. So makikilala po natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So sinabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Ang sinumang nakakita sa akin, nakakakilala sa akin, ay nakakita na sa Ama. So ibig sabihin, sinasabi ni Christ, kapag kinilala ng isang tao si Kristo sa kanyang buhay, makikilala mo ang tunay na Diyos. Pero pag hindi mo kinilala si Kristo bilang Diyos, hindi mo makikilala ang tunay na Diyos. Sapagkat na kay Kristo ang katangian ng isang Diyos na kung saan si Kristo na nagkatawang tao ay isang Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, maliwanag na sinasabi ng Biblia, kapag kinilala po natin si Kristo, makikilala mo ang tunay na Diyos.
So habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, makikilala mo ng lubusan ng Diyos. At kapag kinilala mo si Kristo, malalo mong makikilala ang tunay na Diyos. Sapagkat kailanman ang taong hindi kumikilala kay Kristo, hindi niya makikilala ang tunay na Diyos. Kaya sa buhay po natin, mahalaga na kilalanin po natin si Kristo, sapagkat si Kristo, nasa Kanya po ang buhay, ang daan patungo sa langit, at nasa Kanya rin po ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Kaya maliban kilalanin mo si Kristo sa buhay mo bilang Diyos, tigapagligtas ng buhay natin, hindi tayo makakarating sa langit. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, hayaan po natin na kilalanin po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Wag nating hayaan na tayo po ay hindi makinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon na pinakinggan natin, dito natin mas lalong makikilala ang tunay na Diyos. At pag kinilala mo si Kristo, lalo mo siyang makikilala sa buhay natin. So ngayon, dahil kinikilala mo si Jesus ay Diyos, kinikilala mo si Jesus, Panginoon ng buhay mo, pangatlo po, pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Pagsunod sa Kanyang, sa Diyos at sa Kanyang salita. Makibukas po tayo sa aklat po ng 1, Kapitulo 15, talatang 15 hanggang 21. Babasahin ko po siya at sundan po natin sa pagbasa. Ang sabi po rito, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan ninyo bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ng sanlibutan. Kayo'y mamahalin, mamahalin ito bilang Kanya. Ngunit, hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Dito po ay makikita po natin yung lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad ay maliwanag na siya po ang pumili at tumawag sa bawat isa. At sa Kanyang pagpili at pagtawag, hindi na niya tayo itinuring na alipin, kundi tayo ay itinuring ng Diyos na kaibigan. Ang kaibigan, nalalaman niya ang lahat ng mga lihim ng kanyang kaibigan. At lalong-lalo na kapag ikaw ay pinili ng Diyos na isang tagasunod niya. Kaya nga, dito po sa John chapter 15, verse 16, ang sabi po diyan, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at masipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anuman inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan,
ay maibigay niya sa inyo. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng ating Panginoon. Bawat isa po sa atin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya yung maglingkod sa Panginoon, hindi ho tayo yun. Ang Diyos ang pumili sa atin dyan. Kaya kung pinili tayo ng Panginoon bilang maging Kanya, bilang maging Kanyang anak, bilang maging tagasunod niya, ay siya po ang pumili nito. At sa pagkilala natin sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay marapat lamang na tayo po ay sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag kinilala ng isang tao na si Jesus ay Panginoon, kailangan po tayong sumunod. Bakit? Ito po ang utos ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 20. At turuan silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. So ibig sabihin, nais ng Diyos na ang bawat isa ay maging masunurin. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, sumunod ka. Tingnan po ninyo, habang tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, lalo natin siyang nakikilala. Amen po ba? At habang nakikilala natin siya, lalo natin siyang mamahalin at susundin. Pwede po bang basahin po natin sabay-sabay? 1, 2, 3. Amen. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kailangan ba nating sumunod sa Diyos? Ulitin ko po ulit. Next slide. Kailangan ba nating sumunod sa Diyos? Sabihin niyo sa katabi niyo, kailangan ba nating sumunod sa Diyos? Harapin niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo, kailangan ba nating sumunod sa Diyos? Ano po ang sagot? Yan. Okay. Paanong paraan? Sa paanong paraan natin masusunod ang Diyos? Sa paanong paraan? So meron pong dalawang bagay po na nais ko pong makita po natin kapag tayo po ay sumunod sa Diyos. Una, yung pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, yung pong pagtupad. Amen po ba? Hello? Pagmamahal sa Diyos at pangalawa pala, paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos. Pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Ngayon, unahin po natin yung pagmamahal sa Diyos. Sabi po ng John 14 verse 15, sinasabi po ng John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So sinasabi po ng Biblia, kung iniibig natin ng Diyos, kung mahal natin ng Diyos, gawin po natin yung sinasabi po ng Biblia. Amen po ba? So, paano po natin mamahalin ng Diyos? Paano? Paano natin mamahalin ng Diyos? Letter A, buong pagkatao. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng mahalin ng Diyos ng eto lang. Malinaw ang Biblia, sinasabi po ng Biblia, kapag minahal mo ang Diyos, hindi po pwedeng mahalin mo lang siya sa isip. Hindi rin po pwedeng mahalin mo lang siya sa puso. Ang katawan at isip hindi kasama. Sinasabi po ng Biblia, buong pagkatao. Ibig sabihin, kung sino ka, dapat mong ipakita na mahal mo siya. Amen po ba?
Sa gayon, ito po ang first commandment na kung saan yung greatest commandment na ibinigay ng ating Panginoon, the first greatest commandment na sinasabi po sa Matthew chapter 22 verse 37. Ang sabi po rito, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Buong puso. Buong pag-iisip. At buong kaluluwa. Amen po ba? Mahirap po natin sundin ang Diyos o sabihin natin na mahal ko ang Diyos, pero ang katawan po natin ay hindi gumagawa sa Diyos. Amen po ba? Parang ganito lang yan. Sabihin mo sa asawa mo, I love you, pero iba ang ginagawa mo. Yung katawan, hindi kumikilos na ipinapakita mo yung pagmamahal. Amen po ba? Kaya nga kapag tayo po ay nagmahal sa Diyos, hindi mo pwedeng gawing 99.9. Hindi pwedeng 99.9. Dapat 100%. 100%. Hindi po pwedeng bawasan yung pagmamahal para sa Diyos. Kaya nga bago mo magawang mahalin ang iba, kailangan mahalin mo muna ng lubos ang Diyos. Amen po ba? Kaya yung mga nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hap-hap lang, hindi o totoong pagmamahal yan. Kaya nga, kung tayo po ay susunod sa Diyos, kung mahal mo siya, lahat ng sabihin ng Panginoon, gagawin mo. Amen po ba? Hindi mo po pwedeng alisin yung kalahati. Dapat buo. Kaya nga po sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, dahil narinig natin ito, dapat sundin natin ng buo. Hindi po natin pipiliin yung okay lang na sundin natin. Buo. Hindi po pwedeng pagka tinamaan yung ating kagustuhan, ay hindi po pwede yan. Tandaan po natin, kapag mahal mo ang Diyos, kahit masakit, gagawin mo siya. Amen po ba? Amen po ba? Paano ko sinasabing kapag mahal mo ang Diyos kahit masakit, gagawin mo? Katulad po ng kasalanan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang Diyos ay galit sa mga mapagmataas. Ang Diyos ay galit sa mga hindi sumusunod. Ngayon sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Mga kapatid, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos kung hindi ka magbibigay sa Kanya ng ayaw niya? Huwag mo nang gawin yan. Kasalanan po ang ayaw ng Diyos. Kaya nga kung tayo po ay merong mga kasalanang ginagawa, tandaan po natin, hindi po natin ipapakita sa Diyos yung ating pagmamahal. Tingnan ninyo, sa isip, sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero ang isip natin ay marumi sa kapwa. Ibang iniisip natin. Nandito ka ngayon, ang isip mo ay nandun sa labas. Pag sinabing 100% yung isip at puso, ibig sabihin yan, ibibigay mo talaga sa Kanya lahat. Wala kang ititira. 100% eh. Paulit-ulit kong sinasabi sa atin. Alam niyo po ba, ako nga sabi ko sa inyo, nung akong nagtatrabaho, pag araw ng linggo, kahit i-triple pay ako ng boss ko noon,
Sabi nga sa akin Lito ang tawag kasi sa akin Itong si Lito, triple pay, ayaw. Pero hainan ako ng triple pay para lang hindi ako umattend ng church. That is a big sin. Pag hindi ka umattend ng Sunday worship o yung pagsamba is a sin. Why? Kasi ito po'y para sa Diyos Amen po ba? Hello? Sino pong nakakaalam na ang isang araw para sa Diyos? Ha? Alam po ba natin yon? Kapag alam natin, dapat ibigay natin yun sa Diyos. Sabi nga ni ibigay mo yung kay Cesar, at yung sa Diyos, sa Diyos. Amen po ba? 6 na araw tayong binigyan ng Diyos na maghanap buhay. Tapos 1 araw lang, hindi mo maibigay. Minsan 2 oras lang hanggang lang yan, 11:30. Anong oras na? 10:30. O mamaya yan, pagka tumungtong na yan ng 11:00, nakatingin na yung mga tao. Ang daya natin. Ilang minuto ka palang nakikinig ng salita ng Diyos, mahal po ba natin ang Diyos? Di ba kapag mahal mo ang Diyos, mahal mo yung nagsasalita na kung saan ang Diyos nagsasalita sa atin ng kanyang salita, mahal natin ang Diyos, pinakikinggan mo, gusto mong marinig ang boses ng Panginoon sa pamamagitan nito. Pero kapag hindi mo mahal ang Diyos at ikaw parang minamaliit mo ang halaga ng 1 araw para sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Mas mahal mo ang sanlibutan. Kaya nga sinasabi kanina, hindi kayo taga-sanlibutan. Hindi kayo taga-sanlibutan, kundi taga-langit. Ngayon, kapag minahal mo ang sanlibutan, mamahalin ka nito. Pero kapag hindi mo minahal ang sanlibutan, kapopuotan ka nito. Sigurado yan. Dahil sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, ang Diyos, dahil mahal mo siya. Maraming magagalit sa iyo. Kasi tama, totoo ang ginagawa mo. Amen po ba? Kapag mahal mo ang Diyos, yung isip mo laging laman ang Diyos. Ang puso mo laging laman ang Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang laman ng isip at puso natin, sigurado yung kaluluwa po natin, ligtas po yan. At sa langit po yan mapupunta. Amen po ba? Kasi yung isip at puso natin nakapaloob yan sa ating kaluluwa. Yan po yung nakakaramdam Yan po yung nakakaunawa. Kaya nga buong ikaw, buong pagkatao natin, ipakita mo na mahal mo siya. Action speaks louder than words. Sasabihin mong mahal na mahal mo ang Diyos, pero araw ng linggo wala ka. Araw ng linggo, anong oras tayong darating sa pagsamba? At lalong-lalo na ang kasalanan, hindi mo maiwan. Kapag mahal ng isang tao ang Diyos, iiwan mo yung kasalanan. Tatalikuran mo yung kasalanan. Alam mo yan kung anong kasalanan na ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang sinungaling. Tingnan po ninyo. Sa pahayag, tingnan po ninyo, sa pahayag 21, talatang 8, ay maliwanag na sinasabi po rito, sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pahayag 21, subalit para naman sa mga duwag, ito po yung mga duwag humarap sa katotohanan. Pagka nakikita nilang parang alanganin, hindi na magtutuloy yan kasi alanganin. Pero ang Diyos, gusto ng Diyos, matapang ka. Matapang kang humarap sa katotohanan. Ang sabi pa rito, mga taksil. Lahat ng taksil.
Mga nagtaksil sa Diyos sa kabila ng kabutihan na ginawa ng Diyos, nakuha mo pang talikuran ang buti ng Diyos. Mga taksil sa mga mahal sa buhay. Mga taksil sa mga kaibigan. Mga taksil, lahat ng kataksilan. Kaya yung mga taong mga laging nangangaliwa, yan po ay mga taksil at duwag. Amen po ba? Meron ba ritong mga nangangaliwa? Pero kapag ikaw ay naging tapat, una sa Diyos, pangalawa sa asawa mo at sa anak, sa pamilya, at maging sa trabaho o kung saan man tayo naroon, nasa simbahan tayo. Hindi tayo nagtataksil. Hindi natin ipinagkakanulo ang ating mga kapwa mananampalataya. Mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Lahat ng mga bagay na kung saan alam natin, kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Mga mamamatay tao. Alam niyo po ba na ang pumapatay ng tao, hindi lamang yung sinasaksak mo, binaril mo, kinitil mo yung buhay ng tao physically. Maging po yung tinatawag na backfighting. Backfighting. Kasama po yan sa pagtataksil. Kasama po yan sa mga duwag, hindi matapang humarap sa katotohanan. Kaya tignan po ninyo, mga mapakiapid, may asawa ka na, makikiapid ka pa sa mga may asawa. Mga mangkukulam, alam niyo po ba ang pangkukulam? Yung hindi marunong sumunod. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, tingnan po ninyo. Pakita mo nga, Sister Cathy. Yung taong hindi marunong sumunod sa Diyos, kasinsama po ng tinatawag na pangkukulam. O, kaya ayan asan na? 1 Samuel 15:22. Ayan. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam. Yung taong masuwayin, ayaw sumunod. Sinabi mo ganito, mangkukulam po yan. Kala nyo ang mangkukulam, yun lang, witchcrapper po ang mga hindi marunong sumunod. Di ba? Naintindihan po natin? Kaya sa church, pag merong mga masuwayin, mga mangkukulam po yan. Madali pong humatak ng ibang tao yan. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan nyo rin po yung kanina. Verse 22. Balik mo sa verse 22. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod? Verse 23 pala. Ayan Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkulam at ang katigasan ng ulo. Tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala nyo, yun lang pong mga ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung may rebulto. Pag matigas ang ulo mo, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Yun yung mindset natin tingnan nyo. Sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Lahat ng sinungaling. Yung hindi marunong magsabi ng totoo. Amen po ba? Anong sabi rito? Ang magiging bahagi nila ay salawan ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya, maliwanag ang Biblia na kung saan itong mga taong gumagawa nito, hindi mahal ang Diyos. Amen po ba? Hindi mahal ang Diyos.
Pag mahal mo ang Panginoon, aalisin mo lahat yan. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, tanungin ko po kayo, mahal niyo po ba talaga ang Diyos? Ulitin ko po ulit, mahal niyo po ba talaga ang Diyos? Ipakita natin. Huwag lamang sinasabi natin. Magkaiba yung sinasabi sa ginagawa. Amen po ba? Letter B. So kanina, buong pagkatao na ibigin natin ang Diyos. Letter B. Ibigin ang kapwa. Anong kinalaman nito sa ating pagmamahal sa Diyos? Ang sabi po rito, sa Matthew 22 verse 39, ito po ay pangalawang utos ng Diyos na kung saan dapat po nating sundin at mahalaga po ito. Sabi niya rito, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, dito natin makikita na kung saan ang isang tao na kung saan nagmamahal sa Diyos at mahal niya ang kapwa, ito po ay pumapasok po doon sa 10 utos ito. Ang 10 utos ay ni-round off po siya sa 2 utos na lang. Na dati, napakarami po niyan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. So ang dami niyan. Pero kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo gagawin itong mga kasalanan ito. Kaya yun po yung greatest commandment. Pag mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka papatay. Hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. Amen? Maliwanag po yun. Kaya dito, yung taong nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero hindi naman niya mahal ang kanyang kapwa, ay sinungaling. Amen po ba? So, anong po ang sinasabi po rito? Sabi po sa 1 John, chapter 4, anong verse na ba ito? Ang taong nagsasabi na mahal niya ang Diyos, pero napupuot naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. So maliwanag ang Biblia na ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero napupuot naman siya sa kapwa niya. Galit na galit siya sa kapwa niya. Inis na inis siya sa kapwa niya. Sinungaling po yun. Di ba kanina pinakita doon yung kasalanan na hindi makakapasok sa langit? Hindi ka po pwede sa langit kapag sinungaling. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ay mga anak ng Diyos na nagmamahal, ito po sa verse 20, 1 John chapter 4 verse 20. Ayan, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Totoo po ba? Paano nga naman natin may ibig ang Diyos kung yung kapwa natin na nakikita natin, hindi mo maibig-ibig? Amen po ba? Hindi mo magawa ng maganda. Kasi sabi doon, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano mong iniingatan ang iyong sarili, kung paano mong yung concern sa sarili mo, ganun din ang gawin natin sa iba. Pastor, kakainin na lang namin to, papakain ko pa sa kanila. Nagpagod nga ako eh. Hirap nga maghanap buhay, tapos papakain ko sa kanya. Di ba? Doon nga yun eh.
Hirap na hirap kang naghanap buhay na dapat sana ikaw nang kakain nun. Biglang merong humingi sa'yo. Ibibigay mo ba o hindi? Ha? Humingi tayo kay Brother Loloy. Ibibigay daw niya eh. Totoo po yan. Alam nyo ba, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ano yan eh? Gagawin mo kung ano yung katulad ng ginagawa mo sa sarili mo. Amin po ba? Hindi ka bias. Hindi bias yung pagpapakita mo ng pagmamahal, kundi totoong pagmamahal. Mahal mo kasi ang Diyos eh. Kaya ginagawa mong mahalin din ang kapwa mo. Ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mo siyang mapahamak. Kasi mahal mo siya at mahal mo rin ang Diyos. Amin po ba? Sige. Hahayaan mo yung mga mahal mo sa buhay. Hahayaan mo yung kapatid natin, yung kapwa na mabulid sa impyerno. Gusto po ba natin yon? Nakikita mong gumagawa ng kasalanan, tapos hindi mo siya sasabihan? Pababayaan mo lang, ayaw namang makinig niyan. Mga kapatid, wala ka pang ginagawa eh. May ginawa ka na ba? Humakbang ka na ba? Yun lang simpleng sabihin mo sa kanya, kapatid, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Doon pa lang pinapakita mo na mahal mo siya. Bakit? Ayaw mo siyang mapunta sa impyerno. Isang malaking katotohanan na kung saan tayo pong mga Kristiyano, naging madamot na po tayo. Parang ang tinitignan na lang natin yung sarili natin. Hindi na natin tinitignan yung iba. Parang gusto natin tayo na lang ang maligtas. Hindi na sila maligtas. Amen po ba? Letter C. Mahalin ang kapwa mananampalataya. Dito po marami pong bumabagsak po rito. Mga Kristiyano, kapwa mananampalataya nagkakagatan. Kapwa mananampalataya nag-aaway-away. Kapwa mananampalataya nagsisiraan. Anong sabi ng Biblia? Sa 1 John 3:16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang kapwa mananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo ulit, mahal kita sa Panginoon. Ngayon, tanungin ko kayo, handa ba kayong mamatay para sa kapatiran? Ha? Handa ba kayong mamatay para sa kapatiran? Handa ba kayong magbuwis ng buhay para sa kapatiran? Yan po ang nakasaad dyan eh. Tingnan po ninyo, unawain po ninyong maigi ang mga magkakapatid sa Panginoon. Dapat nagtutulungan yan, nagdadamayan sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng masaya. Para pong mag-asawa yan. Pero minsan nagtataksil ang mga mag-asawa. Minsan ganun din ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Di ba? Sinabi po rito kung mahal natin ang Panginoon, lalo ho nating ipakita sa mga mananampalataya. Pag nakita po natin yung kapatiran natin, pansinin ninyo, maraming bakanteng upuan. Hindi nyo ba nakita yung mga kapatiran? Saan na kaya? Ano na kaya ang nangyari? Diba? Dapat ipakita natin yung malasakit natin sa kanila. Kaya po sinasabi rito, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Mga kapatid, unawain po natin,
Si Kristo'y namatay para sa atin na mga makasalanan. So sa atin mga kapatiran, may mga kapatiran nagkasala sa atin. Handa ka bang mamatay para sa kanila? Kung tayo na makasalanan kay Kristo, namatay siya para sa atin, kaya mo bang mamatay para sa kapatiran na nagkasala sa iyo? Mga kapatid, nagkasala eh. Hatakin mo siya pataas. Hatakin mo siya pataas. Minsan, ito po yung katotohanan. Lalo na kapag ikaw ay pastor. Tapos, membro o kaya leader. Katotohanan po to, pakinggan yung maigi. Pagka ang pastor nagalit sa membro o kaya sa leader, pinagalitan ka. Mahal ka ba o hindi? Tanungin ko po kayo. Mahal ka ba o hindi? Ha? O kaya, ganito na lang po kasimple. Yung bang magulang, pagsalitain na niya ng pagsalitain ang kanyang anak. Masakit. Sa tingin mo, mahal ba ng magulang yung anak o hindi? Ha? Mahal po ba hindi? Ganon din po tayo. Sometimes, alam niyo po ba sa mga kapatiran? Minsan nasasaktan tayo sa mga sinasabi ng kapwa natin mananampalataya. Bakit? Sabi po ng Bible, open rebuke is better than secret love. Tandaan ninyo kapag puro magaganda lang ang sinasabi sa inyo at hindi sinasabi sa inyo yung mga bagay na dapat mong matutunan, dapat mong baguhin sa buhay mo, hindi yan totoo na kapatid sa pananampalataya. Bakit? Nakikita niyang mali ang ginagawa mo eh. Tapos, hahayaan ka lang? Mga kapatid, open rebuke is better than secret love. Ay, hindi, baka mamaya sumama ang loob niya. Alam mo, mas magandang maging totoo ka. Sabihin mo sa kapatid, kapatid, huwag mong gawin yan. Mahirap po kapag puro tamis na salita ang sasabihin ng isang kapatiran. Tandaan mo yan. Pag ang kapatiran, puro matatamis na salita lang yung sinasabi niyan at hindi siya nagsasabi ng masasakit para ikaw ay i-rebuke, hindi yan totoong kapatid. Peke. Pero kapag nasasaktan ka at nire-rebuke ka niya, totoo yun. Kaya ako tingnan ninyo, pagka diretsahan ko kayong sasabihan, huwag mong gawin yan. Bakit? Nakita ko na, tas pababayaan ko pa, palilipasin ko pa yung ilang araw, palilipasin ko pa yung ilang buwan, tatapusin ko pa 1 taon, di ang dami nang nangyaring kasalanan. Ang dami ng parusa na dadaan sa buhay natin. Yun po yung katotohanan. Kaya po mga kapatid, kaya ba nating ibigay yung buhay natin sa ating kapatiran? Ganito po natin ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya bukas, mamaya, pag-uwi natin, tawagan natin yung kapatiran. Kamustahin natin. Kung nagalit siya sa iyo, tawagan mo. Amin po ba? Pagsabihan mo ulit, umaten ka na kapatid, ang tagal mo nang di umaaten. Sabihin mo sa kanya kung ano yung sinasabi ng Biblia. Diba? Ganun lang kasimple. At yung pagpapakita ng kaya mong ibigay yung buhay mo, talagang lahat. Kasi mahal natin ang Diyos eh. Amen po ba? Buong pag-iisip, puso, at kaluluwa. Sabi po ng John 13 verse 34. Ano po ang sinasabi sa John 13 verse 34? Isang bagong utos ang sa inyo'y, hanggang 35, ang sa inyo'y ibinibigay ko.
na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Mga tunay na alagad ng Diyos, mag-ibigan po tayo sa isa't isa. Huwag po tayong magsakmalan. Tandaan po natin, hindi tayo magkakaaway. Sino ang kaaway natin? Ha? Sino ang kalaban natin? Tandaan natin, ang kalaban po natin, hindi ho yung mananampalataya. Ang kalaban natin, si Satanas. Kaya ho, kung hindi ho tayo aware dyan, nagsasakmalan po, talagang nagkakagatan. Sabi na ni Apostol Pablo, mauubos kayo. Kaya nga maliwanag yung sa loob ng simbahan kapag nagmamahala ng isa't isa, napatutunayan ng mga alagad. Kaya sa loob ng simbahan, pag makikita yung love with each other, ibig sabihin mga disciple. Pero kapag puno ng galit sa puso yan, puno ng sama ng loob, hindi po yan totoong disciple. Ang totoong disciple, nagmamahal yan. Kahit minsan nasasaktan ka, hindi sabihin mo, nasaktan ka. Kapatid, nasaktan ako sa iyo, ganito, ganyan, ganyan. Ito po madalas Mga kapatid, pag nasaktan tayo, ang nangyayari po sa atin, kikimkimin mo yan. Mananahimik ka lang. Alam nyo ba kapag nagkimkim ng sama ng loob, nanganganak po yan. Tandaan ninyo yung taong nagkikimkim ng sama ng loob, ng galit sa puso, at hindi mo sinasabi ang iyong saloobin, lalo na sa kapatiran, nanganganak po yan. At yung pong nasa loob natin, hihiwalay natin yung sarili natin. Kaya tingnan nyo yung mga naghihiwalay ng sarili nila, dahil galit sila, hindi yun lumalago. Kasi hiniwalay mo na yung sarili mo Hindi yun totoong disciple. Ang totoong disciple, kahit nasaktan ka, sige, magpatuloy ka. Ipakita mo pa rin na mahal mo ang iyong kapatiran. Marami kapag ka nasaktan, umalis. Kaya sa bawat isa po sa atin, pakinggan nyo maigi ito. Pag kayo ay nasaktan sa simbahan, sa loob ng simbahan, huwag kayong aalis. Manatili kayo doon kasi dapat lumago tayo doon sa nasaktan ka. Hindi yung nasaktan ka, lilipat ka ng simbahan. Okay, nung una, wini-welcome ka dahil bago. Ang saya. Nung nakaramdam ka na naman ng nasaktan ka na naman, lipat ka na naman uli sa Tandaan ninyo yung ulit-ulit na paglipat. Tandaan ninyo ang halaman na nililipat ng nililipat. Hindi po yan lalago, mamamatay po yan. Kasi hindi yung ugat, lumalalim ang ugat. So dapat tayo manatili. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis kapag ikay naiinis. Madalas kapag nainis sa kapatiran, naiinis ka na dahil mas magandang lalaki siya sa'yo. Dapat ako lang ang magandang lalaki. Diba? Ganon kasi yung nangyayari. Kaya dito, handa kang mamatay kahit anong mangyari, mananatili tayong magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? So napatutunayan na tayo mga disciple. Letter D, at panghuli. Ang aga nating matapos, no? Letter D, at panghuli. Mahalin natin yung kaaway. Sino rito maraming kaaway? Taas ang kamay. Alam niyo, iba't iba po ang kaaway. May kaaway ka sa loob ng bahay, may kaaway ka sa labas ng bahay, may kaaway ka sa school, may kaaway ka sa daan, may kaaway ka sa simbahan, may kaaway ka sa tindahan.
marami kang nakakaaway. Di ba? So ano po ang sinasabi ng Biblia? Tingnan po ninyo. Sa Matthew chapter 5, verse 43 hanggang 48. Gusto ko pong makita po natin to sa mga maraming kaaway. Okay? Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kauputan mo ang iyong kaaway. Narinig po ba natin? Naibigin mo yung kapwa mo at kaputan mo yung kaaway mo? Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Mga kapatid, kapag merong mga nang-aaway sa inyo, ipanalangin nyo sila, sana po mamatay na po siya. Ganun po ba ang panalangin? Ha? Mga kapatid, hindi po ganun ang Sabi niya, ipanalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisiusig. Sa verse 45, ang sabi po diyan, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Kapag may kaaway ka, ang dapat mong gawin, ipanalangin mo yung nakaaway mo. Kasi tayo'y mga anak ng Diyos. Amen po ba? Na nagmamahal sa Kanya. Sabi pa rito, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hentil? Pag hentil, walang pananampalataya. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Mga kapatid, tayo po dating kaaway ng Diyos. Pero inibig tayo. Example po ito eh. Dating kaaway ng Diyos, pero inibig tayo ng Diyos para tayo'y maligtas. Tayo po, pag may nakaaway ka, mananatiling kaaway mo na yon. Parang ako dati, may nakakapit bahay ako, talagang inaway ako eh. Nagsabit lang ako ng halaman doon sa pader eh. Sabi sa akin, alisin mo yan, sumpayan sa akin. Gulat ako. Yung pang naiinis ako na gusto kong magsalita sa kanya pero pinigilan ko yung sarili ko. Ginawa ko yung sinabi ng Bible. Ipanalangin mo siya. Di naging kaibigan ko pa. Napakabait niya po. Amen po ba? Pag may mga ganitong sitwasyon, wag nating awayin. Pag inaway ka, aawayin mo rin. No. Ipanalangin mo, Lord, hipuin mo ang puso ng taong ito. Baguhin mo siya. Hawakan mo ang kanyang puso. Diba? Ganun po dapat ang ating gawin. Kasi kapag ka ginawa mong kinalaban mo ang iyong kaaway, nakipagbabag ka, nakipagano ka, hanggang saan pumunta kayo doon sa barangay. Pagkatapos ng barangay, hindi natapos doon dahil galit na galit ka sa kaaway mo. Napunta na kayo sa korte. Hindi pa natapos doon hanggang sa kayo ay, Ano po? Ayun nga, nasa korte na. Hindi natapos sa korte. Anong ginawa mo? Nagpatayan na. Kasi matindi na yung galit. Mga kapatid, hindi ganon. Ang gusto ng Panginoon, sabi niya, ang mga gumagawa nito ay para yung mga maniningil ng buwis. Alam mo, yung mga maniningil ng buwis, matinding maningil yan. Kahit talagang hindi tama na yung sinisingil nila eh. Talagang sisingilin ka nila hanggang sa, pero mo saan ka makakakita, isang maliit na tindahan eh. Sisingilin ng napakalaking buwis. Tindahan lang yan. Magkano lang yan? Piso-piso. Ganon, kaya nga si Sakeo, nung nakakilala siya, sabi niya, Panginoon, ibabalik ko po ng 4 na ibayo yung lahat ng mga dinaya ko. Maniningil ng buwis yun.
Kasi maraming kurakot eh. Pag tax collector. Ano pa? Mga hentil. Yung mga hentil, talagang ano yan eh, ang mga hentil, walang pananampalataya yan, kaya bahala ka dyan. Talagang papatayin kita. Kaya yung mga taong walang pananampalataya, pag nakipag-away yan, hanggang patayin. Walang pakialam sa kapwa. Kasi nga hindi nila mahal ang Diyos eh. Mahal nila yung sarili nila, mahal nila yung pera nila. Pero tayo, mahal natin ang Diyos. Dito pinapakita natin kung paano natin mahalin ang Diyos. Kaya nga yung mga nakakaaway natin, pakita natin sa kanila. Pag nakaaway mo yan, pagkatapos nun, tapos na. Magpatawad tayo. Amen po ba? Hindi nakaaway mo yan, tapos habang nabubuhay ka, nakikita mo, kahit kapatiran niya, nakaaway mo, nakikita mo, kumukulo na yung ano mo, hindi. Mga kapatid, pagkatapos nyo nag-usap, hayaan mo na sa Panginoon yun, ipanalangin mo. Nahipuin ng Diyos ang kanyang isip at puso, baguhin ng Diyos ang kanyang isip. Amen po ba? So ganito po natin mahalin ang Diyos. Amen po ba? So nasa pagmamahal pa lang po tayo. Naniniwala ko 11:30 tapos tayo. Okay? Pangalawa, sa paanong paraan natin masusunod ang Diyos sa paglilingkod sa Diyos? Paano? Pagtupad. Yan. Pagtupad. Pagtupad sa ating mga tungkulin at ministeryo. Pagtupad sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating tungkulin, mga tungkulin at ministeryo, sa Matthew 16:24-25, sinasabi po rito, ayan o, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Mga kapatid, yung mga gumaganap ng tungkulin at ministeryo natin, kapag tayo ay gumaganap ng ating mga tungkulin, kapag mahal natin ang Diyos, mga kapatid, meron po tayong iba't ibang tungkulin. Tandaan po natin dapat alam po natin, hati-hatiin ang ating mga tungkulin. Amen po ba? Kailangan nating maunawaan ang iba't ibang tungkulin po natin. Kapag ikaw ay pamilyado, may asawa ka, nagpamilya ka, ibig sabihin, kung ikaw ay nanay o tatay, tungkulin mo ang maging isang magulang. Tama po ba? Hello? Tama po ba? Tungkulin mo ang maging isang magulang, kaya gampanan mo ang pagiging magulang. Ngayon, buhay pa ang iyong magulang kahit may pamilya ka na. Ikaw ba ay isang anak ng magulang mo o hindi? Hello? Uulitin ko ulit, parang nagulo kayo Sinimulan ko lang sa pamilya. Kapag ikaw ay nag-asawa, isa ka ng pamilyado, ibig sabihin, tatay ka man o nanay ka man, meron kang mga anak, tungkulin mong gampanan ang iyong pagiging nanay o tatay. Sa iyong mga anak. Tama po ba? Okay, meron ka pang magulang. Ibig sabihin, anak ka ba o hindi? Anak. So, dapat mo rin gampanan ang iyong tungkulin ng pagiging anak sa iyong magulang. Hindi mo po pwedeng alisin yon. Nawala yung tinatawag na pagsunod sa kanila dahil meron ka ng ibang pamilya Pero yung respeto, nandoon pa rin. Tungkulin nating respetuhin ang magulang natin. Kaya kapag nirespeto natin ang magulang natin, tandaan po natin, susunod pa rin tayo sa kanila. Amen po ba? Okay. So, ikaw ay isang magulang, ikaw ay isang
pamilyado, nagtatrabaho ka, tungkulin mong gampanan ang iyong trabaho. Amen po ba? Amen po ba? Ikaw ay Kristiyano, umaaten, tungkulin mong gampanan ang pagiging Kristiyano sa simbahan. Pag mahal mo ang Diyos, tungkulin nating gampanan na tayo ay gumanap bilang nasa simbahan. Ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon, pamilyado ka, meron kang ministeryo. Tungkulin mong gampanan na ang ministeryo mo kahit ikaw ay pamilyado. Amen po ba? Huwag mong sasabihin, Pastor, kasi ganito marami akong trabaho, marami akong gampanan sa bahay, ganito, ganyan, ganyan. Mga kapatid, lingkod ka ng Diyos na merong ministeryo. Dapat mong malaman, ikaw ang maghahati-hati ng oras mo para gawin ang mga tungkulin yan. Kasi yung pagtupad natin ng tungkulin natin, ito po ay tungkulin na iniatang sa atin ng Diyos. Hindi yan dumating sa iyo na hindi mo dapat gawin, na baliwalain mo yan. Kaya marami kapag dating dito sa simbahan, parang minamaliit lang yung simbahan, parang last choice mo ang simbahan. Pero kapag ikaw ay may problema, saan ka lumalapit? Di ba sa Diyos? Talagang lamukos na lamukos ang mukha mo, no? Ito po yun. Yung tungkulin natin. Pagtupad sa ating mga tungkulin. Tungkulin, sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang tungkulin natin. Sabi ko, kung ikaw ay pamilyado, gampanan mo yung pagiging nanay, tatay. Ikaw ay merong magulang, gampanan mo yung iyong pagiging anak. Pag ikaw ay nagtatrabaho, gampanan mo yung iyong pagiging trabahador. Pag ikaw ay Kristiyano, gampanan mo yung pagiging Kristiyano. Pag ikaw ay merong ministeryo, gampanan mo yung iyong ministeryo. Amen po ba? Buhatin natin yung krus natin, sabi ni Christ . Kalimutan natin yung sarili natin. Hello? Mga kapatid, kalimutan mo yung sarili mo alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Kasi yung pagganap natin ng tungkulin natin, ito ay pagsunod natin kay Kristo. Buhatin natin yung sarili nating krus. Kalimutan natin sarili natin. At hayaan natin si Christ alang-alang sa kanyang salita. Dahil mahal mo siya, susundin mo yung salita niya. Dahil mahal mo siya, pakikinggan mo yung salita niya. Dahil mahal mo siya, kikilalanin mo si Kristo. At sabi ni Christ, sumunod ka sa akin. Kaya kapag ganito ginawa natin, tiyak, meron kang pagtupad. Amen po ba? Amen po ba? Okay, kung sa gobyerno may tupad, may bayad. Amen po ba? Di ba? Magkano bayad? 15. Nabawasan, naging 12. Nabawasan, naging 8. O nabawasan ulit, 6. O nabawasan, naging 4. Sa susunod, wala na. Basahin nyo. Kung sa gobyerno may tupad, may bayad. Sa Diyos, tumutupad kahit walang bayad. Amen po ba? Bakit? Meron o wala, maglilingkod tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Naintindihan po ba natin? Yung pagsunod, pagtupad natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Diyos, ito yung pagtupad. Amen po ba? Letter B, pagtupad sa kanyang salita. Sa John chapter 14, verse 21 to 24.
Yan. Buksan po natin yung ating mga Biblia. John 14:21 to 24. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Uulitin ko po ulit. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Kung ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Take note. Bawat salitang narinig ninyo, pag tinupad niyo yan, mahal mo ang Diyos. Kilala mo si Kristo. Mananahan ang pag-ibig ng Diyos, mananahan ang pag-ibig ng Espiritu Santo, mananahan si Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya makikita po natin, pinagpala po yung mga tumutupad. Amen po ba? Sa salita niya. Kaya po ang Diyos, sa lumang tipan hanggang bagong tipan, lahat ng mga tumutupad ay pinagpala. Pero lahat ng mga hindi tumutupad, sinumpa po yan. Kaya maging maingat po tayo. Tingnan po ninyo. Sa 1 Samuel chapter 22, si King Saul, gusto ko pong makita po natin ito yung kaibahan ng salita ng Diyos at salita ng tao. Kasi dito po tayo nalilihis Yung salita ng tao at salita ng Diyos. Nung si Saul ay utusan ng Diyos na digmain ang mga Amalekita. Sabi ng Panginoon, digmain mo ang Amalekita, sunugin mo, patayin mo lahat. So ibig sabihin, walang ititira kahit isa. Walang ititira. So ibig sabihin, pinagpala ng Panginoon si Saul. Magaling, malakas, makisig. At talagang nung pumunta sila doon, tinalo nila ang mga Amalekita. At nung nandun na po sila, merong lumapit na mga alipin niya. Sabi niya, mahal na hari, naririnig niyo po ba yung mga iyon? So nakita niya, eto po, mga matabang baka. Eto mga payat. So itong matabang baka, ihiwalay natin, ihandog natin kay Yahweh. Tapos yung mga payat yun ang sunugin natin. Maganda po ba? Hindi. Maghandog kay Yahweh. Magandog kay Yahweh. Pero ito ay sinalita ng tao. Sinabi ng tao. Take note, pakinggan nyo maigi. Yung sinabi ng Diyos, digmain mo ang Amalekita, sunugin mo lahat, wala kang ititira. May deception. Minsan sa buhay po natin, kahit na tayo po ay mga mananampalataya, ang daming deception po dyan. Minsan maraming suggestion. Ito gawin mo, ganyan, maganda to, maganda. O ganyan. Pero ito ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, sa ginawa po ni Saul, ang ganda nga naman nung sinabi ng mga tao niya. Nakakalimutan niya yung sinabi ng Diyos. So, hiniwalay nila yung matataba at pagkatapos, yung payat, pinatay. So, ano nangyari? Nung inihandog na nila, tagumpay sila, bumalik. Maya, sabi ni propeta Samuel, sabi niya, ano yung mga naririnig ko? Ay, yung po ay mga hiniwalay po namin yung mga matatabang baka galing sa Amalekita para ihandog kay Yahweh. Naku, nagalit ang Diyos. Dahil doon na technical po si Saul. Imbis na pagpapala kay Saul na magpapatuloy ang kanyang paghahari,
inalis ng Diyos ang kanyang espiritu. Mga kapatid, napakahalaga yung pagsunod, pagtupad. Kung ano yung sinabi ng Diyos, tuparin natin. Sapagkat ang mga tumutupad sa kanyang salita, ang siyang tunay na umiibig sa Diyos. Amen po ba? Kaya sinabi dun sa 1 Samuel 15:22, ang paghahandog kay Yahweh ay mas mainam ang pagsunod. Di ba? Tingnan niyo. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Di ba? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pakikinig ay higit sa haing tabang tupa, taba ng tupa. Ang pinakamasarap na pagsamba at handog sa Diyos ay yung makinig ka ng gusto sa salita niya at sundin mong maingat. Amen po ba? Tupdin po natin. Sabihin mo sa katabi mo, tuparin mo ang salita ng Diyos. John 15:10. Ano po ang sinasabi ng John chapter 15 verse 10? Sabi rito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So lahat ng mga umiibig sa Diyos, nananatili sa pag-ibig ng Diyos, yun yung mga tumutupad sa mga utos ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 3 and 6. Ano pong sinasabi dito? Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 6, sabi po dito, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito malalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo, na sumunod sa ipinag-utos ng Ama. Amen po ba? Hello? Hello? Are you there? Amen po ba? Kaya po lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, tumutupad sa utos ng Diyos. Ngayon sa pagtatapos, ayon po sa Matthew 16, verse 24 to 27, pag binasa po natin yung Matthew 16, verse 24 to 27, ay binabanggit po rito. Matthew 16, 24 to 27. Ang sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niyang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Anong may bibigay ng isang tao? Kapalit ng kanyang buhay. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Pagsunod. Amen po ba? Ngayon sa pagtatapos, pakinggan niyo pong maigi ito. Sa pagsunod sa Diyos, dapat walang limitasyon. Huwag nating limitahan yung pagsunod natin. Huwag nating bigyan ng boundaries. Bakit? Sapagkat tayo'y sumusunod sa Diyos na walang limitasyon. Amen po ba? Siya ang magagantimpala sa bawat ginawa natin pagsunod sa Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, tayo'y naglilingkod, sumusunod, nagmamahal
nakikinig sa Diyos na walang limitasyon. Amen po ba? Kaya niyang ibigay anuman ang kailangan mo sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito, sambahin po nating malaya ang Diyos. Hayaan mong sa oras na ito, dahil ang Diyos ay napakabuti. Napakabuti ng Diyos. Hayaan po natin sa oras pong ito, kilalanin po natin ang Diyos sa buhay natin. Hayaan mong sa oras na ito, huwag mo nang tignan yung mga problema mo. Tignan mo ang Diyos na nagsasabing, anak, sumunod ka sa akin. Kasi ako yung Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Ako yung Diyos na may kontrol ng buhay mo. Ako ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Sa oras na ito, kapatid, handa ka bang sumunod sa Diyos na mabuti? So kung handa kang sumunod sa Diyos na mabuti, sambahin mo siya. At hayaan mong ipahayag mo sa Diyos ang kanyang kabutihan. Amen po ba? Habang inaawit natin to, maniwala ka, God is good in your life. Jesus is nagmamahal sa Panginoon, declare it by faith. Yes, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Believe it by faith. You will never fail. Minsan pa nating awitin, without the instrument, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
Tunay nga po, O Diyos, ang sino mang nagmamahal sa iyo, ang siyang taong sumusunod. At ang sumusunod sa iyo, ang siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya Panginoon, narito ang mga babae at lalaki na narito ngayon sa iyong harapan. Palakasin mo po sila, Panginoon. Patunayan mo sa kanila that you are the God that has no limitation. Yes, you will never leave us nor forsake us. Oh God, we declare it by faith. You are our God. We love you so much, oh God. We love you so much. Hallelujah. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, itaas mo ang iyong kamay with the declaration of your heart that you love Jesus. Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Panginoon, puspusin mo ang iyong mga anak na ito ng iyong Espiritu. Ikaw ang nagsabi, ang sino mang sumusunod sa iyo, mananahan ka, Panginoon. Trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God. Panginoon, salamat po. Patuloy kaming susunod sa iyo, Diyos. Hindi ka namin lilimitahan, O Diyos, sapagkat ipinakita mo sa aming salita mo. Sa salita mo, O Diyos, na kung saan, kung paano ka namin mahalin. Paano kami tumupad, maglingkod. O Diyos, salamat sa opportunity na kami ginawa mong tunay na kaibigan, tunay na anak mo, at tunay na disipulo mo. Kaya sa oras pong ito, anuman ang mga panalangin ng iyong mga anak ayon sa iyong kalooban, mangyari at maganap sa kanilang buhay. Yes, whatever your prayers, patuloy mong ilapit sa Diyos. Tinugon ka na ng ating Panginoon sapagkat tinutugon ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang mga anak na nagmamahal sa Kanya at napatutunayan na tayo'y mga tunay na alagad niya. Yes, believe it by faith. Panginoon, salamat po. Maging sa kagalingan, maging sa kalayaan, patuloy mong ipadaloy sa kanila. O Diyos, kung merong mga kaaway, kung merong mga nakasamaan ng loob, kung merong mga bagay na pagtalikod, sa oras pong ito, pagalingin mo ang iyong mga anak. Yes, heal them, O God. Restore unto us the joy of salvation. Yes, restore unto us the joy of salvation, Lord God. Salamat po, Panginoon. I believe, Lord, na meron ka nang ginawa sa iyong mga anak. Lalabas po sila na taglay ang iyong kapangyarihan. Taglay ang tagumpay. Taglay, Panginoon, ang kagalingan at kalayaan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen.
sabi po nila, ito daw po yung pinakamahirap na kanta, bagamat madali siyang kantahin, pagkat napakahirap sumunod sa ating Panginoon. Ngunit ngayon, atin pong sasabihin at idideklara sa ating Panginoon na mahal po natin siya. Amen po ba? Kaya po ba nais kong marinig ang mga kababaihan na sabihin sa ating Panginoon na mahal natin siya? Amen po ba?